eto si Luistro. Alam mo, Luistro, araw-araw ka nasa dyaryo. Pare-pareho lang naman sinasabi. Kaya kayong mga media, halatang halata kayo, araw-araw. Basta atake sa mga Duterte, araw-araw nasa dyaryo, araw-araw nasa media. Kaya kayo halatang halata kayo mga mainstream media. Isa lang naman sinasabi niyan. Eto paulit-ulit. Nagbabago lang ng mga salitaan. Ngayon sinabi naman, unrebutted evidence may shape Sara impeachment. Yun daw pong hindi pagsagot. Yung hindi po sinagot ng punto per punto ng ni Sara Duterte yung mga akusasyon sa kanya, maaari daw itong maging ito raw po yung talagang magsasabi na matutuloy yung impeachment. Pinagbubulan nyo kami. 54-1 ang Jerbil. Hindi naman kami mga bobo. Ilan ang boto para sa impeachment? 54-1. Isa lang ang tumanggi sa impeachment. Walang sagot si BP Sara na makakapagbaliktad ng sitwasyon. Alam ng mga matatalinong tao yan. Alam ng mga tao yan. Kahit na anong gawin ni BP Sara na pagkumbinsi, ang gusto kasi nila, sagutin isa-isa, magpakita ron si BP Sara, sagutin lahat ng mga gusto nila. Mamaya nga, pumunta dyan at sagutin kayo eh. Hindi ba? Baka tatahimik naman kayo pag nagpunta rin si BP Sara. Minsan, nasosobrang kayo sa panalangin. Dati gusto nyo mag-resign si BP Sara. Nung nag-resign po siya, yun na pala yung hudyat niya para atakehin na yung gobyerno. Resign na siya eh. Wala na siyang dahilan para manahimik. Di ba naging problema ninyo? Nung nag-resign si BP Sara, siya na ngayon ang numero 1 umaatake sa gobyerno ni BBM. Ngayon, gustong-gusto nyo na sumagot niya. Huwag kayong mag-alala. Di ba sabi nyo nga, di ba? Sufficient, informed, and in substance. Ipadala nyo na kasi sa Senado. Bakit ba nyo pinagtatagal pa? Hindi na nga. Sabi nyo, hindi sumagot. Pero ang totoo po, sumagot po si BP Sara. Sumagot naman pala Badong eh. Ano pa inaangal niya ang mga yan? Ang sagot ni BP Sara, wala silang masagot dahil wala namang binigay na ebidensya. Yung pinasasagot sa kanila, yung pinasasagot kay BP Sara, hindi naman kasi, paano sasagutin ni BP Sara? Hindi naman kaso yung pinasasagot sa kanya. Halimbawa, bakit niya sasagutin yung 11 days ginasta? Wala namang pong mali doon. May mali po ba ron? O may kaso po ba yun na pag 11 days? Hindi naman po impeachable offense. Sumagot po si BP Sara. Ang sagot niya, wala kaming masagot dahil wala naman kayong nilagay na ebidensya. Naintindihan mo, Jerbil? Pag hindi mo pa rin naintindihan yan, Jerbil, wala na akong magagawa sa buhay mo. Ano pa magagawa natin kung hindi mo maintindihan na sumagot si BP Sara, ayaw nyo lang tanggapin. Sumagot naman kasi. Hindi. Pinalalaman pa kayong unrebutted Soto. Talaga si Tito Soto. Pero dito muna tayo kay nakakatakot to si Respicio kung magsalita. Akala mo may away lang. Sa matter of fact, may may jurisprudence, pangalan din, Inre Vicente Soto, 1949. Lolo niya at senador din. At doon, indirect contempt.
same case at convicted siya. Nag-fine siya doon at ang ginawa ng lolo niya doon ay pareho rin sa ginawa niya dito. Criticize niya yung decision ng Supreme Court, inintimidate niya yung Supreme Court, pinuli niya yung Supreme Court at sinabi baka palitan yung mga laman ng Supreme Court. Yun din ang sinabi ni Senator Tito Soto dito. Mag-chat-chat tayo at palitan natin yung laman ng Supreme Court. Kaya mataas ang tiwala namin sa case na ito dahil merong precedent na lolo niya pa. At kung ano ang ginawa ng lolo niya dati, yun din ang ginawa niya ngayon at same case at same penalty rin ang lalabas laban sa kanya ngayon. Indeed, history repeats Okay. Sa history pala, no? Lolo po ni Tito Soto, si Vicente Soto, dating Senador Vicente Soto. Siyempre, hindi na po natin inabutan yan dahil 1940s pa po yan, Senador, no? Lolo po ni Tito Soto, yung isang senador na nagngangalang Vicente Soto, na taga Cebu, ay dati rin po na kinasuhan ng contempt. Manama. Ngayon po ako naniniwala na yung pagiging arrogante pala namamana rin, no. In fairness po kay Vicente Soto, yun pong tatay ay lolo ni Tito Soto. Sa totoo po, magaling po pala. Magaling po pala nga senador yan. Kaya lang may pagka-arrogante raw talaga yan. No? Pero at least magaling na senador. Sana Tito Soto, yung namana mo na lang, yung magaling na lang. Sana yung namana mong jeans, yung magaling na lang, hindi na yung arrogante. Pucha. Mukhang namana mo yung hindi yung kagalingan ng lolo mo eh. Magaling daw lolo niyan eh. Kaya lang may pagka-arrogante nga. Ang namana ni Tito Soto, yung pagiging arrogante lang, hindi yung pagiging magaling. Yung nagmana na ng pagiging magaling na politiko, ay ito na siguro si Vico Soto na. Nasa lahi po nila yung nakakasuhan dahil maliit po ang tingin sa Korte Suprema. Ito po ang sabi ni Lakay. Ganda eh. Napa-oo nga ako eh. Sabi ni Lakay. Nung nagsalita raw, former Yusek Bernardo, tumanggap ako ng 130 million na balato mula kay Saldico. Balitang-balita po to, di ba? Nung si Yusek Bernardo, nagsalita na tumanggap ako ng 130 million na balato mula kay Saldico. Ang sabi po ng Decente Crowd, yan, mga, alam nyo na, yung mga DDH, Decente Crowd daw yan. Totoo yan, corrupt si Saldico. Pero yung 18 ex-soldiers, kami po naghatid ng maleta ng pera mula kay Boss Saldi. Ito po ang sabi ng Decente Crowd, TDS, mga Duterte yan. Pakana po yan ng Duterte. Live na live po tayo. Pag-replay, kasi hindi kayo nakapanood, kaya replay na panood nyo. Ito po, live po to. Okay. Pag-usapan po natin yan, no? Yung Bakit po? Nung si Bernardo, tinatanggap nyo na tumanggap siya ng 130 million. Bakit po pag yung nagsasalita yung ex-soldiers, hindi nyo matanggap na si Saldico po ay namimigay ng maleta? Okay lang, depende sa nagsasalita. Anong klase yan? Mabuti na lang yung mamamayang Pilipino naniniwala dito sa mga maleta delivery. Okay. Ganyan talaga sila eh. Papaniwalaan nila kung ano lang ang gusto nila. Sa bagay, konti lang naman yung mga tao na yan. Sabi nakakalungkot lamang dahil yan ay galawang Duterte. Showing the characteristics of an emotional vulture. Isang buitre. Nagpapanggap na concern sa kalagayan ng bansa when in fact, she admitted that she doesn't want to help
the president in his projects for the country. Drama pero walang gawa. Imaginein mo yan, nasasabi mo yan, Auntie Claire. Alam mo ba si BP Sara? Gustong-gustong tumulong nung simula. Gustong-gusto niyang tumulong kay BBM. In fact, kaya nga siya may confidential fund eh. Dahil yung confidential fund niya sa Davao, ginamit niya yun para maging insurgent-free yung Davao. Gustong-gusto niya makatulong. Kaya siya nag-request ng confidential fund para makatulong siya sa laban sa insurgency. Pero anong ginawa ninyo sa confidential fund ni BP Sara? Gustong-gusto niya makatulong. Nung DepEd siya, kaya siya humingi ng confidential fund dahil merong pagkakagastusan na hindi kaya ng normal na budget sa DepEd. Halimbawa, yung problema sa droga, nakakapasok yung droga sa eskwelahan. Ang mga eskwelahan po, ang mga principal, mga public school officials, ano ba ang kakayahan nila para tugisin ang mga nagtutulak ng droga doon sa eskwela nila o sa malalapit sa kanilang eskwelahan? Di po ba? Yan yun. Diyan gagamitin. Pagre-recruit ng mga insurgent, diyan po ginagamit ni binulgar naman ni BP Sara yan. Gusto niyang maawat yung recruitment ng mga estudyante. Kaya may confidential fund. Yung pong mga gino-grooming na bata ng mga matatanda sa eskwelahan, mga teacher, mga Johnny Baby, mga Jaguar, yan po ang paggagamitan ng confidential fund. Pero anong ginawa ninyo? Gusto makatulong ni BP Sara. Ayaw niyan lumaganap ang droga sa eskwelahan kasi DepEd siya. Ayaw niyan lumaganap ang recruitment sa eskwelahan kasi DepEd secretary siya. Ayaw niyan lumaganap na yung mga estudyante natin ay napagsasamantalahan kasi DepEd siya. Anong ginawa ninyo? Inintriga ninyo yung confidential fund. Tapos sasabihin mo ngayon, emotional, vulture siya, para siyang buitre. Na wala naman nagagawa para tulungan si BBM. Tama ka. Kung ang ginagawa lamang ng administrasyon ay magnakaw, talagang walang tulong si BP Sara dyan. Dahil ayaw ng mga Duterte magnanakaw. Pero kung kapakanan ng bansa, napatunayan na natin sa simula pa lang. Gustong tumulong ni BP Sara. Pero anong ginawa ninyo sa pagtulong niya? Inintriga nyo. Kung nasunod lang sa DepEd si BP Sara, di na sana makakapag-recruit ng mga future insurgent sa loob ng eskwelahan. Meron ba kayong katapat na proyektong ganun? Wala.